For the preaching of the Word of God. Amen. All right. This time, nais kong hilingin po sa lahat na gumagamit ng mga cellphones. I think it's done. All right? Lalo na kayo mga nandito sa loob, no more cellphones sapagkat it's time to listen to the preaching of God. It's not time to pass or share the link. Tapos na yan. All right? Sasabihin nyo, baka hindi na pwede mag-share. Sayang naman. Bayaan nyo na masayang yan. Masayang kung wala kayong mapakinggan ngayon at walang pupunta sa puso ninyo. Alright? We always treasure the time na makikinig tayo ng salita ng Diyos. The most important time in the world is the time to listen to the preaching of the Word of God. Amen? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ngayong umaga. Hanggang mamaya pong hapon makakasama po natin ang ating tagapagsalita sapagkat this is the last Sunday. Every last Sunday of the month ay makakarinig po tayo ng mga preachers from our missions. No? Every last Sunday of the month. Kaya yung mga taga San Fabian ngayon ay makakapakinig kayo lagi ng mga preachers galing sa ating mission every last Sunday of the month. Okay? All right. Shall we all stand please and let's welcome this morning in our pulpit, Pastor RJ. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo po ituloy-tuloy na po. Isang maulan na umaga sa ating po lahat. Pero salamat sa Diyos na hindi po hadlang ang ulan. Para tayo po hindi matuto at makapakinig na salita ng Diyos. Buksan po natin ating mga Biblia. Dito po tayo sa one of the most familiar story in the Bible. The story of the life of David. Ano po? Dito po tayo sa 1 Samuel chapter number 17. 1 Samuel 17, beginning from verse number 29. Ako na lang po magbabasa at kayo po sundan nyo na lamang po mula po sa verse number 29 in chapter 17. 1 Samuel chapter 17. Verse number 29, sabi po dito, and David said, "What have I now done? Is there not a cause?" And he turned from him toward another, and spake after the same manner. And the people answered him again after the former manner. And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul. And he sent for him. And David said to Saul, "Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine." And Saul said to David, "Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth." And David said unto Saul, "Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear, and these uncircumcised Philistines shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God." David said, "Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine." And Saul said unto David, "Go, and the Lord be with thee." And Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail. And David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, "I cannot go with this, for I have not proved them." And David put them off him. And he took his staff in his hand,
and chose him 5 smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd's bag which he had, even in his crib. And his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Ngayon pong umaga, pag-uusapan po natin yung 5 smooth stones ni David. The 5 smooth, proven stones of David. Tayo po sandaling manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa inyo pong salita na amin pong nabasa ngayon pong umaga. Panginoon, ang diablo ay ayaw po niya na kami makapakinig matuto mula po sa inyo pong mga salita. Maring pakialaman niya, Panginoon, ang mga nakikinig through Facebook, through Google Meet, ang amin po mga connections, Panginoon. Subalit, naniniwala po kami na wala pong mas makapangyarihan kaysa sa inyo, Panginoon. At maging kami na nandito po, mula sa akin na gagamitin niyo po ngayon pong umaga, oh God, please, kontrolin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip. Make us humble, oh God. At anuman pong karumihan na pwede niyo po masumpungan sa aming mga puso, patawad po, Diyos. At ang Holy Spirit ay maging madali na mangusap po sa aming po mga puso, Panginoon. Give us wisdom, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, salamat po. Pwede na po umupo. Kung meron bang isa sa mga pinaka-familiar na istorya sa Biblia ay walang iba kundi yung buhay ni David sa Panginoon. At ang Panginoon sa buhay ni David. Dito po sa ating pong binasa, the book of 1 Samuel, ay dito po recorded yung pong pasimula in the days of the judges and describes Israel's transition from a theocracy na tinatawag. Alam po natin, ano ibig sabihin ng theocracy? Led by God, to a monarchy. Anong ibig sabihin ng monarchy? Led by a king. So ito yung aklat na makikita natin, transition. And then, makikita natin dito, ang Israel has been ruled by judges for over 200 years. Isipin mo yun, 200 years. Eli and Samuel are the first of those judges. Samuel is born near the end of Eli's life. He grows up in the tabernacle as a priest, in training under Eli, and is well qualified to serve Israel as both and priest and judge. Alam mo, nakakalungkot mga kapatid, pagka sa isang pastor, nakapag-train ka ng iba, pero yung mga anak mo hindi mo na-train. Nakakalungkot sa isang Kristiyano, na-disciple mo yung iba, pero yung loob ng pamilya mo hindi mo na-disciple sa Panginoon. Ako naniniwala mga kapatid, na wala pong anggulo sa Biblia, wala pong katotohanan sa Biblia na hindi po konektado sa ating pong pamilya. Sapagkat ang bumubuo ng simbahan ay bawat pamilya. At ang bawat individual na meron sa ating simbahan ay walang pamilyang pinanggalingan. Oh, ako natutuwa sa buhay ni Samuel. Biro mo, bata pa, nandun na po sa templo, nandun na po sa tabernakulo. At siya'y tinawag ng Panginoon, alam po natin yan. Although the nation has fallen away from God, it is clear that God is preparing Samuel from the very beginning to lead the nation back to right living. And we believe that God is always in control. At anuman pong pagkakamali ng bawat anak ng Diyos, paggawiling ang isang anak ng Diyos na bumalik sa Panginoon, ibabalik ng Panginoon. Amen. Oh, nakakatuwa nandito si Brother Kilayko. Mabuti na hindi niya hinintay na maubos yung kilay niya bago bumalik sa Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon po ay, ewan ko pero,
Minsan maganda yung nagbibiyahe ka na mag-isa eh. Hindi ko naman masasabi mag-isa ako kasi hindi nakikita yung mga kasama ko. Pero yung bang naiisip mo yung yung kabaitan ng Diyos sa buhay mo. Ang problema pag hindi natin nakita yung kabaitan ng Diyos sa buhay natin, hindi natin nakikita, naaabuso natin yung kabaitan ng Diyos sa buhay natin. Yung beauty ng Diyos sa buhay natin. Yung kagandahan ng Diyos sa buhay natin. Yung blessing ng Diyos sa buhay natin. Biro mo mga Israelites, mismo ang Diyos ang nanguna sa kanila pero hindi nila nakikita yon. Ang Diyos ay, minsan, kung anong gusto nila ng mga anak ng Diyos ay ibinibigay ng Diyos. Pero, pag inabuso natin, yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, isang araw, ang balik ay sa atin din po. Isang araw, ito pong si Samuel, tinawag ng Panginoon, at sa panahon na itinilaga ng Diyos, at pinahintulutan ng Diyos na itong si King Saul, ay naging hari ng Israel. Sa panahon na ito, ay ito naman po ay tinawag ng Diyos, ito pong si Samuel, para maging propeta. Hanggang sa isang araw, ito pong si Samuel ay nanungkulang na bilang manggagawa ng Panginoon, bilang propeta ng Panginoon. At isang araw, tinawag na po ng Panginoon itong si David. And then makikita natin, sa panahon na ito ay ang hari ay si King Saul. At nagkaroon ng pagkakataon na maghamon at magkagera ang Philistine at saka Israel. At makikita natin dito mga kapatid, ay nandun sila sa isang lugar para maggera, magkaharapan, at nagkaroon ng paghahamon. Itong si Goliath na champion ng mga Philistines. At isang araw, ito pong si David, sabi ko po sa inyo ay napaka-pamilyar na istorya sa Biblia. Now, gusto ko lang directly puntahan po natin ito. Sino po si David? David's name in Hebrew means beloved. Beloved. Sabi nga ng Biblia, 1 Samuel chapter 13, verse number 14, a man described by God himself as a man after his own heart. Napakaganda na po. Kung ganito lang tayo sa Panginoon, na ikaw yung laman ng puso ng Panginoon, napakaganda. Oh, I like David. I like David. David's name in Hebrew means beloved. He was born in Bethlehem, youngest son of Jesse. Apparently, David had 7 older brothers. His boyhood was spent as a shepherd. He was eminently gifted, being skilled in playing yung harp. David was conspicuous for valor, slaying a lion and a bear. Nakita natin kanina sa ating binasa. In defense of his father's flock. Alam nyo ba mamaya sasabihin ko po, itong lion, anong katangian, itong hayop na ito, itong bear, anong katangian. And David, as a humble shepherd boy, he was anointed as Saul's successor by Samuel. On a visit to his brethren who were fighting in Saul's army against the Philistines, the young shepherd whose valiant spirit was nurtured by communion with God. Ano ibig sabihin ng communion? Closeness to God. Alam niyo, itong napakaganda na pwedeng mangyari sa mga members ng ating mga pamilya.
Yung mga anak natin ay makita dapat natin sila, mahubog dapat natin sila, mailagay natin sila sa pagiging close sa Panginoon. Pagka ang mga anak natin, mga kapatid, mas close sila sa sanlibutan, ibig sabihin, sila po'y gagamitin ng sanlibutan. Pero pagka ang ating mga anak, mga kapatid, ay close sila sa Panginoon, just like David when he was in a young age, mga kapatid. Nung siya'y bata pa, I believe nagsimula na po siya sa pagiging close sa Panginoon. Hanggang siya'y young man, hanggang siya'y nagtapos sa paglilingkod niya sa Panginoon. Makita naman po natin, nagkamali si David, pero bumalik siya na ganun pa rin ka-close ang puso niya sa Panginoon. Napakagandang halimbawa ng kanyang testimony sa bawat buhay natin. Amen. So one day, on a visit to his brethren who were fighting in Saul's army against the Philistines, the young shepherd, whose valiant spirit was nurtured by communion with God, was outraged by the cowardice of Saul's army before the Philistine giant champion, Goliath. David's notable victory over the giant with simple shepherd sling and pebbles from the brook gained him a national reputation. Anong ibig sabihin ng stone? Stone means a hard substance that comes from the ground and used for building. A small piece of rock. Malilit lamang yan. A piece of rock used for a particular. Pero wag niyong kakalimutan, stone, maaring maliliit na bato ito, pero ito po'y isang maliit na bagay, pero matigas na bagay, na nanggaling po sa rock. What is the rock? Rock means foundation or refuge. Naalala niyo po si David, ano sabi niya? Maraming beses po yan, maraming mga verses sa Biblia na sabi niya, my God is the rock of my salvation. It means the very foundation of David's salvation is rock. And who is that rock? Jesus Christ. God. So makikita natin dito, itong tagpong ito, mga kapatid, si David at doon sa champion na ito, itong Goliath na ito. Sino po si Goliath? Goliath, the giant of God and champion of the Philistines' army. He defied the armies of Israel, challenging anyone to meet him in single combat, while the two armies faced each other at the Epis-Dammim. His size was most extraordinary. If a cubit was about 21 inches, he was over 11 feet in height. Ewan ko lang. Magiging kuto ako pag katabi ko ito. Kung ako, takbo na lang ako eh. Pero si David, hindi po. Si David, hindi. And then, makikita natin dito, si David, sa halip na matakot nung narinig niya yung boses, nakita niya kung gaano siya kalaki, hindi malampong nanginig sa takot si David. The question is, anong meron kay David? Anong meron kay David? Anong meron sa kanya? Tapos ang sabi ng Biblia, sige, magkasubukan tayo, ipapakita ko sa iyo kung sino at kung anong meron ako. Alam nyo, napaka-relax lang si David. At ang sabi niya, mahal na hari, haharapin ko tong Goliath na ito. Tapos kinakantyawan siya, sabi niya, hindi mo kaya ito. Champion yan, ikaw, bata ka, young people ka lang eh. Sabi niya, alam mo, mahal na hari, nagkuwento siya sa kanyang ng maigsing testimony niya. Ako'y nag-aalaga ng mga sheep ng aking tatay, sheep namin. Merong dumating na lion, merong dumating na bear, at parehas kong silang ginapi. Alam niyo ba yung lion? Lion denotes lordly dominion and rule.
Alam nyo ba pag yung lion, ano to meron siyang character, meron siyang katangian na makahari ito. Hindi nagpapatalo ito. Hindi ho. Pangungunahan ka, paghaharian ka. Yun ang leon. Yun yung katangian ng isang lion. Yun namang bear, meron siyang tinatawag na crushing force. Anong ibig sabihin ng crushing force? Dudurugin ka. And tenacity of purpose. Anong ibig sabihin ng tenacity or tenacious? Tenacious. Not easily stopped or pulled apart. Firm or strong. Continuing for a long time. Very determined to do something. Strong. Mahirap kalabanin ang lion? Mahirap kalabanin ang bear? Bakit? Ang bear, dudurugin ka niya. Hindi ka titigilan hanggat hindi ka durug. At very strong ito. Determinado ito. Hindi yan titigil. Wala siyang katangian na tumigil. Titigil na lamang yan pag durug ka. Alam niyo ba yung lion? Ginamit ng Bible na simbolo ng diablo? Pagka ang lion gutom yan, hindi ka titigilan, hindi ka kakainin ka lahat. Napakinggan niyo po, ito po ang mga nakalaban ni David. At sabi niya, mahal na hari, ito pa kayang uncircumcised na ito? Alam niyo ba ibig sabihin ng uncircumcised? Uncircumcised, mga kapatid, in the New Testament at maging sa Old Testament, unregenerate. Anong ibig sabihin ng unregenerate? Unsaved. Walang Diyos. Kaya hindi dapat takot ang isang Diyos, mga kapatid, sa isang persona na walang Diyos. Kaya dapat tayo mga anak ng Diyos, wala tayong dapat katakutan sa mundong ito, mga kapatid. Samantalang ang mundo ay ito yung nagre-represent, mga kapatid, na walang Diyos, the world. The world passeth away. Kaya sabi ng Biblia, love not the world, neither the things that are in the world. Anong meron sa mundo? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, wala tayong dapat katakutan kahit sasabihin natin, napakalaki ito Mga kapatid, napakalaki sa tingin natin, pero meron pa bang mas malaki sa Diyos natin? Oh, I like David. Kaya sabi ni David, malaki lang ito, mahal na hari. Tinanggal ni King Saul yung kanyang armament. Sabi niya, sige, ito, isuot mo lahat, gamitin mo. Ipinapagamit kay David, samantalang si King Saul nasa kanya na, bakit ayaw niyang harapin? Anyway, sabi niya, sige, gamitin mo to. Sinuot ni King Saul, ni David, sabi niya, hindi ako sanay dito. Hindi ko proven ito. Sabi niya, mahal na hari, sa'yo na lang yan. Gagamitin ko ito kung saan yung nakasanayan ko. Gagamitin ko yung proven sa aking buhay. At alam nyo, pumunta doon sa tabi ng ilog, pumulot siya ng mga 5 stones, smooth stones. Stone represents truth. Stones represents truth. Proven means tested. Alam niyo mga kapatid, yung truth, naalala niyo sabi ng Biblia, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. Sino yun? Jesus Christ. The truth. The truth. So ngayong umaga, ano-ano itong mga 5 mga maliliit na bato
stone represents truth. So huwag niyo pong kakalimutan yan. Truth, katotohanan. Ako'y naniniwala mga kapatid na hindi haharapin ni David itong higanting ito na walang katotohanan meron si David. Tayo rin mga anak ng Diyos, mga kapatid, wala tayong lakas na loob na harapin ang mga bagay sa buhay natin pag wala tayong katotohanan mula sa Diyos natin. Number one, ano tong mga truth na ito? Number one, the stone of remembrance of victories. Oh, alam na natin to paulit-ulit. Paulit-ulit. Ang dami na natin narinig. Maaring hundreds or thousands of preachings we heard, paulit-ulit. Minsan, yung mga puntos, paulit-ulit. Pero alam nyo ba, ang kagandahan sa Biblia, kahit na magpaulit-ulit na katotohanan yan sa buhay mo, hindi yan, wala po yung expiration. Ang katotohanan, mga kapatid, sa buhay natin, napakahalaga, napakaganda na magpaulit-ulit yan sapagkat ang katotohanan, hindi yan parang USB o CD yan na magagasgas. At gagamitin mo lamang yan for 100 days. Paggagamitin mo lamang yan ng 10 years. Gagamitin mo lamang yan ng ilang mga taon. Hey, alam niyo ba sabi ng Biblia? Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Ganyan po ka-powerful, ganyan ka-tested, ganyan ka-epektibo, no expiration ang word of God. In Psalm 70 verse number 1, alam po natin dito, nagkwento po si David yan. From verse 34 to 37, kinuwento yan. Sabi niya, kung yung layon nga, kung yung bear nga, nagapi ko, mahal na hari, ito pa kaya, itong malaking ito, kahit gaano kalaki yan, kahit 11 feet yan, walang Diyos ito, walang power ito. Makinig po tayo. May naalala ba kayo mga kapatid sa buhay ninyo na ibinigay ng Diyos at naranasan ninyo na tagumpay ninyo sa Diyos? Oh, for me, one of the most important victory in my life is the victory of my salvation. Yung alam ko na isang araw, ako'y pupunta sa langit sapagkat isang araw, natagpuan ako ng Diyos doon sa isang sulok. Na ako'y isang makasalanan, na-realize ko na ako'y isang makasalanan, magbabayad ng aking kasalanan doon sa apoy ng impyerno. Pero isang araw, ang Panginoon, natagpuan niya ako sa isang sulok, nagpadala siya na isang soul winner, mangangaral upang ipaalam sa akin na pwede kong mapagtagumpayan ang apoy ng impyerno sa persona ng Panginoong Hesus Kristo. Minsan ang alam lang natin na victory sa buhay natin, na pagtagumpayan na problema. Wala kang pera pero nagkaroon ka ng pera. Hey, ang pinaka-importanteng victory sa buhay natin, yung victory ng Diyos mula sa ating kaligtasan. O sino ba ako mga kapatid, isang makasalanan, marumi, pupunta ng impyerno, magbabayad sa impyerno, walang katapusan. Pero salamat sa Panginoon na siya mismong bumaba sa lupang ito for 2,000 years ago upang bigyan ako ng tagumpay, tagumpay ng aking kaligtasan, kaligtasan ng aking kaluluwa. O pwedeng pakialaman ng diablo itong katawang ito. Pero once na tinanggap natin si Kristo, hindi na niya pwedeng bawiin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. The truth of remembrance of our victories. 70 verse number 1 Psalm, sabi niyan, that to the chief musician, a psalm of David, to bring to remembrance, make haste, O God, to deliver me, make haste to help me, O Lord. Alam niyo, yung mga katulad nito, COVID-19, ang dami mga grabe, nakakalito. Bakuna kung saan-saan. Iba-ibang bakuna.
para lamang mapagtagumpayan natin itong malagpasan natin ng COVID na ito. At may mga Baptist, may mga Kristiyano, hindi na po nila napaglagpasan ito. Yung iba namatay na. May mga pastor pa ng Baptist churches, mga kapatid, namatay. Ito pwedeng lukuhin ng diablong ito itong katawan natin. Pero mga kapatid, pag ikaw ay merong totoong Kristo sa puso mo, hey, yan yung isang katotohanan na ang Diyos ay nagtagumpay sa bawat buhay natin. Kaya napakaganda na wag lang makita, wag lang isang miyembro ng ating pamilya, mga kapatid, na may maaalala na victory ng Diyos sa buhay natin. Kaya pinakamahalaga, solid yung buong pamilya natin. Dapat si tatay, si nanay, yung lahat hanggang sa bunso na anak natin, siguraduhin natin na yung pamilya mo ay ligtas, mga kapatid. Paulit-ulit yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Sigurado yung tinanggap nyo si Kristo. Sapagkat ang mundong ito, wala hong iniisip yan para sa, at hindi kayang gawin ng mundong ito. Hindi kayang gawin at ibigay ng mundong ito yung tagumpay ng kaluluwa ng tao sa apoy ng impyerno. Si Kristo lamang ang makapagbigay yan, mga kapatid. Wala na pong iba. Kaya, meron ba kayong maalala na victory ng Diyos sa buhay ninyo? Number 2, the truth or the stone of faith in action. Tingnan niyo po, 45, 51, napakarami dyan. 45, babasahin natin dyan. Nandyan na yung tinatawag na faith in action. What is faith? Faith, taking God at His Word. Taking God at His Word. Sabi ko sa inyo, naririnig natin lagi ito. Faith, kanina kinanta natin ito. Faith is the victory. Sabi nga ni Pastor kanina, hindi mo kinakailangan maging Hudyo pa para magtagumpay ka, katulad ng tagumpay ni Abraham, tagumpay ni David. Hindi mo kinakailangan maging Hudyo ka para makuha mo yung faith ni Abraham. Tingnan niyo po ito. Ito magandang talata. Galatians 3:13. Galatians chapter 3 verse number 13. Galatians 3:13. Sabi ng Bible dito, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles. Sino yung Gentiles? Tayo to eh. Paano natin matatamo rin, mararanasan din, magkakaroon, katulad ng blessing ni Abraham, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. That we might receive the promise of the Spirit through faith. So makikita natin dito, mga kapatid, naalala ni David yung tagumpay niya laban sa lion, laban sa bear, and then naalala ni David yung kanyang faith. For without faith, it is impossible to please God. Alam natin na pag walang pananampalataya, anong ibig sabihin? Pananampalataya, taking God at His Word. Mga kapatid, ako'y naniniwala na kaya hinarap ni David ang higanting ito, meron siyang subok na pananampalataya sa Diyos. Sabi niya, kung nagapi ko nga ito, itong belief ko, hindi ito patay. Itong paniniwa, kaya nga sabi ni Pastor na kailan niya sinabi, ang Bibliang ito, mga kapatid, hindi lang nakasulat ito na parang Biblia na black and white. Hey, Bible is life. Bible is the Word of God. Tingnan niyo po, ano sabi ng Bible dito? Dito po tayo sa Hebrews 4:12. Tingnan niyo po. Hebrews chapter 4, verse number 12.
Ano sabi ng Bible dyan? Verse number 12. For the word of God is quick. Ibig sabihin, buhay. Alive. At kung ito ay alive, mga kapatid, powerful. Makapangyarihan. And sharper, mas matalas than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So makikita natin, ang Biblia, mga kapatid, ay ito ang batayan ng ating pananampalataya. Ito yung batayan ng ating paniniwala sa Diyos. Ito yung buhay na salita ng Diyos. Hindi ito patay. Kaya makita nyo, subok ni Abraham ito. Subok ni Abraham ito. Subok na ni Moses ito, mga kapatid. Sino ang naghati doon sa dagat? Siguro kung ako, dagat ito. Saan kami tatawid dito? Saan kami dadaan? Pero nasabi ng Panginoon, tuloy lang. Go forward, Moses. Go forward. So anong puhunan ni Moses, mga kapatid? Faith. Paniniwala sa Diyos, kahit hindi mo nakikita physically, literally ang Diyos, pero merong salita ng Diyos, mga kapatid. Saan narinig ni Moses yung Diyos? Doon sa burning bush, mga kapatid. Doon nagsimula lahat. Kaya tayo, saan nagsimula at kailan nagsimula, kapatid? Yung ating pananampalataya, nung tayo tumanggap kay Kristo. Nung tayo naligtas, mga kapatid, at nung tayo naligtas, nagkaroon tayo ng faith, nagkaroon tayo ng paniniwala sa Diyos, dahilan sa salita ng Diyos na nahayag sa atin, and that belief is a faith of action. Ibig sabihin, may gagawin sa buhay mo yan. May gagawin sa pamilya mo yan. May gagawin sa kinabukasan mo yan. Kaya makita niyo, mga kapatid, tinin niyo po, alam niyo, kailan, Sabado ng umaga, habang kami nagbibihis para sa aming devotion, ay nakikinig ako ng preaching ni Pastor nung Miyerkules yata yon. Alam mo, sabi ko, napakapalad ang mga members natin dito sa CSI. Lahat ng narinig natin dito, mga kapatid, ewan ko sa inyo, first class na salita ng Diyos. First class na mensahe ng Diyos. Wala ka nang hahanapin pa. Tapos kakain ka sa mess school, pang first class na mga putahe, mga pagkain. Tapos magbabackslide ka pa. Narinig ko kay pastor yan nung araw, para kang kumuha ng bato tapos pinukpok mo sa sarili mong ulo. Iiwanan mo pa yung ganitong klaseng simbahan? Honestly, yun ang sinasabi ko habang narinig ko yung preaching ni pastor. Sabi ko, ano pang hinahanap ng mga members? Wala ka nang hahanapin para kilalanin, maging close ka sa Panginoon. Tingnan niyo po si David. Anong puhunan ni David, kapatid, para harapin ang 11 foot na Goliath? Nagsimula siya, anong puhunan niya? Yung pagiging close niya sa Panginoon. Anong ginagawa ng ating pastor na ginagamit ng Diyos sa ating simbahan? Wala tayong, hindi tayo dinala ng ating pastor palayo sa Diyos, kundi lalong maging close sa Panginoon. Maging close sa Panginoon. Maging close sa Panginoon. Bakit? Yan yung bunga ng ating pananampalataya, sapagkat pag tayo'y close sa Panginoon, masigla, malago, buhay, may ginagawa yung ating pananampalataya. Hey, kahit na anong higante ng buhay natin, kayang gapin, mga kapatid. Alam niyo, kung masubukan niyo pong magbiyahe, napakahirap magbiyahe sa panahon na ito. Last Thursday, galing po kami nila pastor sa Ramos. Pagbaba namin, dumaan kami ng Quezon. Pero close na, nakalusot lang kami. Nagsinungaling lang kami. Kunami, dito lang kami baba. Dahil gayang babami, yung palang baba namin ay napakalayo. Pero may portion na tumigil kami.
Kasi nakikita namin ni Pastor Bernard, nalalaglag yung mga bato. Tumigil kami ni Pastor Bernard. Tapos, inarangkada niya, baka matamaan. Eh kahit ganito man ang bato, matamaan ka, hindi ka gaganahin magtanghalian. Dumahan kami. Pag uwi namin, nakiusap kami doon sa checkpoint, hindi talaga pwede. Sarado na po. Marcos, sarado. Ikot kami na Nagilian. Grabing ulan. Ang hirap. Tapos sasabihin ni Sheila, sama ako. Ang hirap magbiyahe, huwag ka na sumama. Sabi ko, mas magandang, di baling mahirapan ako, wag lang ikaw. Kaya nung nagpabakuna kami, nagpa-schedule kami parehas. Tapos nung actual na sige, ikaw na lang muna. Kasi mauna daw muna akong pumunta ng langit. Sasabihin ko sa inyo, anong puhunan? Pag bibiyahe na ganun, faith. Faith. Pag sinabi na pastor, RJ, punta kayo dito at mag-uusap tayo. Lagi nakalagay sa isip ko, meron akong matututunan dito. Ako lagi kong sinasabi yan, hindi kami makikipag-usap kay pastor na, at alam ko naman yan, hindi kami kakausapin, hindi tayo kinakausap ng ating pastor na walang naiiwan sa atin na truth. Alam niyo ba yun? Kaya dapat pag nandyan ang ating pastor, huwag kayong gagawa ng ibang grupo nyo. Mas maganda isang grupo lang. Bakit? Nag-iiwan lagi ng katotohanan. Bakit? Ang panlaban natin sa mundong ito ay bawat katotohanan na mula sa salita ng Diyos. Ewan ko sa inyo mga kapatid. Pag nagbibiyahe ko, Panginoon, kausapin mo yung mga checkpoint, yung mga nandoon. Ang hirap. Pero sabi ko, hindi. Mas magaling ang Diyos ko. Number one, the truth of victories, remembrance of victories, the remembrance of faith in action. Faith. Without faith, it is impossible to please God without faith. Imposible po na mapi-please mo ang Panginoon na wala kang clear na faith sa Panginoon. Is it clear your salvation? Is it clear to you about the doctrine of the church? Nililiwanag dito lahat. Doctrine of the church, doctrine of repentance, doctrine, lahat na lamang maliwanag na, ipinapaliwanag na, isinusubo na. Kumbaga mga kapatid, ninunguya na, lulunukin mo na lang. Lahat nandito na mga kapatid, wala ka nang hahanapin. Pero bakit ganun pa rin tayo? Bakit ganun pa rin tayo? Kaunting anino lang ng gulayat ng mundong. Anino pa lang yun. Takot ka na. Itong si David, mga kapatid, talagang literal. 11 feet na tao. 11 foot man, hinarap niya. At isang bato pa lang ng tumama, mga kapatid, bagsak na. Sabi niya, naalala ko, yung paggapi ko ng lion at saka bear, sabi niya, ito pa kaya? At kaya ko nagapi yung lion at saka bear sapagat because of my faith. Because of my faith. Then number 3, the stone, the truth of prayer. Sabi ni David, Psalms 55 verse number 17, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Mga kapatid, hindi walang lakas, walang power, walang lakas na loob itong si David, mga kapatid, na harapin ang isang napakalaking tao, mga kapatid, kung hindi ito prayerful si David. Naalala ko si David Livingstone. Alam niyo ba kung paano namatay si David Stone?
namatay siya mga kapatid na nakaluhod. Nagpipray sa Panginoon. At nung namatay na siya, di pa nila alam na patay na. Hanggang sa ginano nila patay na pala. Pero nakaluhod na nagpipray sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sabi nga natin paulit-ulit, God is powerful in our prayers. Down on your knees before you go to battle. Kaya pinakamaganda mga kapatid, bago natin harapin yung araw-araw natin, ay yung pinakamaganda, ay tayo laging nakikipag-usap sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang siyang power ng ating buhay. Walang bagay sa buhay natin mga kapatid na hindi kayang gapiin ng dyablo. Yung ugali mo na mas malaki pa sa'yo, na hindi maganda, kayang gapiin ng dyablo yan. Walang bagay sa mundo mga kapatid na hindi nagapi ng Diyos natin laban sa Kanya. So ano kailangan natin? Prayer! The truth of prayer, the stone of prayer in our lives. Pray, 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 pray! Manalangin na manalangin. Daniel, paano nagtagumpay si Daniel hanggang doon sa lion's den? Because of prayer. Moses, because of prayer. King Solomon, because of prayer. David, because of prayer. Paul, because of prayer. Sa buhay mo, prayer. That's why Paul said, pray without ceasing. Pray, pray, pray. Mga kapatid, kung meron bang sandata natin na hindi kayang gapiin ng dyablo, walang iba kundi yung katotohanan ng prayer. Pray, 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 pray every day. Pray without ceasing. Samantalang yung iba, natakot na sa COVID. Pero salamat, sabi nga natin kapatid, kitang-kita naman natin, kahit na COVID, hindi nagsarang si ating simbahan. Samantalang mga kapatid, marami po mga Baptist churches ngayon na nasarado na. Pero salamat sa Panginoon na hindi ho nagsara ang CSI, hindi ho nagsara ang PMABC, hindi nagsara ang mga missions na nanggaling sa simbang ito, kundi patuloy na lumago at lumalago at hindi kayang gapiin ng COVID-19 ang simbang ito, sapagkat yung power ng simbang ito kapatid ay walang iba kundi yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yung Diyos ni David na gumapi sa higanting ito mga kapatid. Another thing, pang-apat na stone ni David, the stone of courage. The stone of courage. Alam naman natin mga kapatid, in Numbers chapter 13, verse number 33, alam niyo ba kinakatakutan ng mga Israelites? Giants. Mga higante. Numbers 13:33. 14 from verse 6 to 9. Alam natin itong pangyayaring ito. 12 spies inutusan ni Moses. 10 sa kanila ang merong negative report. Bakit? Sapagkat natakot sila sa mga higante. 2 lang sila, si Caleb at saka si Joshua, ang merong positive report. Bakit? Anong sabi nila? Ito mga higanting ito, ay, nako, mga tipaklong lang ito sa atin. Itong 10 naman, nako, kakainin tayo ito mga to. Pero si Joshua at saka si Caleb, ano sabi nila? Naku, wala to. Bakit? Sapagkat subok nila yung Diyos na totoo. Alam niyo, pag subok mo na ang Diyos na totoo, mga kapatid, na Diyos mula sa Bibliang ito, and this is faith, wala kang dapat katakutan. Naalala ko, nung nagsimula ang pandemic, sabi ko, bakit to mga to? Bakit to mga to? Mga unbelievers. Sige lang ng sige. Wala namang Diyos ito. Pero sabi ko, tapos ako titigil ako na may Diyos.
Sabi ko, hindi ako titigil. Nagpatuloy. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, by God's grace, dumami po yung attendance natin during the pandemic. At nakapagsimula pa nga ho tayo ng outreach doon sa Trinidad, na matagal kong pinagpipray yun. At alam niyo ba kung saan tayo nagsosoul winning? Nandito yung isang Baptist church. Doon tayo kumukuha, doon tayo nagsosoul winning. Habang sila nag-aaway-away at wala nang soul winning, pero by God's grace tayo, tuloy-tuloy tayo. Wala na. Tumigil na sila. Bakit? Walang courage. Walang tapang. What if, halimbawa kaya, walang David na humarap sa Goliath? Walang David na ang kanyang puhunan, yung tapang niya na nanggaling sa Diyos na humarap at tumayo sa panahon na yon. For 40 days and 40 nights, na naghahanap ng kalaban itong uncircumcised, mga kapatid, na padala ng salibutan ito para gapiin ang mga anak ng Diyos. Kung walang tumayo na David, na walang courage, what if sa panahon ng pandemic na ito, walang tumayong simbahan dito sa lugar na ito? Walang tumayo, mga kapatid, na nilagay ng Diyos dito na men of God na magkaroon ng ganyang programa upang ang bawat members ng simbang ito ay patuloy na kayo'y mapakain, na maging masigla at lumago at maging close sa Panginoon. Ano kaya ang nangyari sa atin pang 2 taon na ng COVID na ito? At mga kapatid, watak-watak na rin tayo. Pero salamat, mga kapatid, may tumayo na inilagay ng Diyos. Masasabi ko pa sa inyo, salamat na may Diyos tayo. Salamat na mayroong men of God. Salamat na may mga tatay na pamilya mula sa simbang ito na nananatiling tumatayo, na buo yung tapang nila para harapin yung Goliath ng mundong ito. Minsan hindi natin nakikita yon. Diba? Hindi natin nakikita minsan. Salit na nakikita natin na merong men of God na tumatayo, naninindigan para harapin si Goliath. Salamat na merong David. 40 days and 40 nights na umaalingaw-ngaw, sumisigaw, yung boses ng higante. Ano sabi niya? Sinong matapang sa inyo? Tumayo at ako'y harapin. For 40 days and 40 nights, wala man lang tumayo, except one time David pumunta doon. Nagkataon na bumisita lamang at nakita niya at narinig niya, sino ito? Para laitin yung Diyos ko. Sabi niya, hindi na ako papahayag yata dito. Hindi na po pwede ito. So, anong ginawa niya? Dumiretsa doon sa king. Sabi niya, mahal na hari, ako haharap dito. Hey! Sa panahon ito, kailangan ng men of God, kailangan ng mga anak ng Diyos, kailangan ng mga tatay, kailangan ng mga Kristiyano, kailangan ng mga Baptist na mayroong buo ang courage at tatayo tayo at harapin natin yung 11 feet na Goliath na mundong ito. During the past sa pandemic, alam mo si Goliath, marami siyang tinatakot na Baptist. Kaya, brother Kilahi ko, mabuti bumalik ka. Oh. Yes, sir. Ang dami ho padali ni Satanas. Another stone, last stone. The stone of perseverance. Sa Tagalog po, tiyaga, kasigasigan. Kasigasigan. Perseverance, the quality that allows someone to continue trying to do something even though it is difficult. Amen. Kahit na parang ayaw ng katawan mo,
tuloy-tuloy pa rin. Kahit na parang ikaw ang dihado, tuloy-tuloy pa rin. Kahit na parang ikaw ay talo, tuloy-tuloy pa rin. Sapagkat mga kapatid, hey, our giant is bigger above all the giants of this world. Walang tatalo mga kapatid sa higante natin. Sino yung higante natin? The creator of the universe. Yung may control lahat ng bagay sa mundong ito. Sa palagay natin mga kapatid, o tinan niyo po, yung iba ginamit ni Satanas para wasakin, sirain, pigilan yung mga anak ng Diyos sa panahon na ito, itong COVID na ito. Pero, anong sabi ni Pastor? Subukan natin. Habang ang iba, tumigil na. Pero anong sabi ni Pastor paulit-ulit? Ito rin ho sinasabi ko sa mga staff natin doon, sa church natin doon. Habang ang iba, instrumento ni Satanas ito para magtumigil. Tayo naman, subukan natin kung sinong mas matalino. Si Satanas o ang Diyos, mga kapatid? Ano sabi ni Biblia? Hey, the wisdom of this world is foolishness. Foolishness, kamangmangan. Pero yung wisdom ng Diyos natin, kapatid, ay pinakamabisa, pinakamakapangyarihan, at pinakamaganda, at walang tatalo sa wisdom ng Diyos natin. That's why during the pandemic, CSI hindi tumigil, hindi nag-quit, hindi nag-back out, kundi patuloy at ginamit natin yung sandata ni Satanas na ang alam niya ay titigil ang CSI, lalong lumago ang CSI. Praise the Lord. Hoy, hindi po pwedeng lumago ang CSI na hindi lalago mga kapatid. Sapagat sabi ko, kung anong programa dito, yun din ang programa, yung simbahan natin sa Baguio. Kasi kung effective ito, effective din doon. Sapagat yung Diyos din natin dito, dapat yun din ang Diyos natin doon. Subukan ni Satanas na maglabas pa ng isa, kundi gagamitin natin ito para lalong lumago ang gawain ng Diyos. Oo. Mga kapatid, ang kagandahan sa Diyos natin, gaano kaliit yan. Pero, pag nandyan si Kristo, powerful yan. Oo, sa tingin ni Goliath, maliit si David. Oo, sa tingin ni Goliath, kuto si David. Oo, sa tingin ni Goliath, muta si David. Pero mga kapatid, ang hindi alam ni Goliath kung anong persona, kung sinong persona meron sa buhay ni David, walang iba kundi Diyos na totoo, Diyos na makapangyarihan, the creator, faithful creator of the universe, the God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit of God. Limang bato ang nasa bag ni David, isang bato pa lang, tumba na siya. Kaya gaano mang kaliit yan. Pero pag nandyan si Kristo, powerful yan. Pero kahit gaano kalaki yan, kung wala man dyan si Kristo, walang power yan, walang kwenta yan. Oh, ini-imagine ko, during the pandemic, lumawak ang gawain sa CSI, dito sa atin. Doon din po, alam nyo ba, ang daming mga lugar na naabot natin lalo sa Baguio. Alam nyo po, yung mga estudyante ng UC, linggo-linggo nandoon sila. Sabi ko na wala yung mga kadete, hindi sila pwedeng bumaba dito. Amen. Pero linggo-linggo may mga estudyante from UC. Amen. That's great. Sila na po mismo, hindi po inuobliga. Sila na mismo pupunta doon. Tapos once a week, meron kaming devotion. Sabay hakot ng lupa.
Libre yun. Sino nagpadala doon? Di ang Diyos. Eh kung tumigil kami, natakot na kami. Sabi ko, kailanman hindi ko nakita sa simbahang pinanggalingan ko. Hindi ko nakita sa simbahang pinanggalingan ko na nanginig man lang sa pananakot ng dyablo. Sa totoo lang, laging umalingaw-ngaw sa isip ko, sa puso ko, yung mga mensahe dito. Kaya, mga kapatid, 5 katotohanan lang ito, puhunan ni David. Isipin ninyo, ilang katotohanan meron tayo? Tapos ilalapag mo itong makapangyarihang ito. Ano mangyayari sa'yo? Di magkukwit ka talaga. Aatras ka. At diyan ka pagsasamantalahan ng lion at saka bear. Ikakras ka talaga yan. Dudurugin ka. Lalapain ka ng jablong niya, ng lion na yan. Pero anong sabi ni David? Lahat yan, mahal na rin, ginapi ko. Ito pa kaya? Mga kapatid, di ba napakaganda? Na hindi lang si tatay, hindi lang yung ating pastor, hindi lang yung mga staff dito ang nanggagapi ng kaaway. Kundi dapat ang bawat tahanan ng members ng ating simbahan, mula kay tatay, mula kay nanay, walang kakampi sa lion, walang kakampi sa bear, walang kakampi kay Goliath, kundi isa lang yung ating kakampi, walang iba kundi yung Diyos ni David. Limang katotohanan ng puhunan ni David. Ilang katotohanan ng puhunan natin sa araw-araw ng ating buhay? Ligtas ka. May simbahan ka. May pastor ka. May programa. Miyembro ka sa isang simbahan na may programa sa buhay mo para maging powerful na Kristiyano ka. Hindi ka basta-basta gapiin at patumbahin ni Giant, ni Goliath. Higit sa lahat, may Diyos tayo. Tapos basta-basta lang, pupunta ka kay Lion. Lion, sige, lapain mo na ako. Bear, sige, durugin mo na ako. Ganyan ang itsura ng mga ibang Kristiyano. Ha? Bakit hindi natin gamitin ito? Ilang katotohanan meron ka? Ilang bato meron ka? Ha? Ngayon pong umaga, I hope sa simpleng mensaheng ito ay nakapagbigay sa atin, mga kapatid. Ang katotohanan ito na ginamit ni David, hanggang ngayon walang expiration ito. Effective pa rin ito. At magpakailanman effective po ito. Lilipas ang langit at lupa, pero kailanman hindi lilipas ito. Tumayo po tayo lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong salita na patuloy, Panginoon, na effective, powerful, proven, tested. Mula sa panahon ni Moses, sa panahon ni David, o Diyos, hanggang sa panahon po namin, magpakailanman. Salamat po na ito'y nananatiling puhunan po namin, pundasyon namin, power namin, faith namin, courage namin. Ito yung pundasyon ng aming prayer, Panginoon. Ito yung foundation, Panginoon, ng aming perseverance. Kaya kami nagpapatuloy, kaya kami nagpipersevere, Panginoon. Hindi dahilan sa aming profession, kundi dahilan sa inyo pong makapangyarihang salita, Panginoon. Holy Spirit, thank you po na kayo po ay patuloy na nag-i-equip sa amin by using your words, oh God. Thank you po sa aming mahal na pastor. Salamat na sa kaligitnaan ng ganitong panahon, meron kayong tinalaga ng men of God na hindi marunong umatras at palaban sa inyo pong gawain, Panginoon, upang harapin ng mga giants ng mundong ito. O Diyos, salamat po. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. Kausapin niyo kami, Panginoong Diyos.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, let's come to the throne of God. Makipag-usap po tayo sa Panginoon. Tigilan Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa pagtrabaho niyo po sa buhay po namin sa umagang ito. Salamat sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. Thank you for that great message, O God. May we learn, O God, to continue kung ano po ang sinimulan niyo sa aming buhay. At amin pong sisikapin, Panginoon, na ito'y pagyamanin namin sa aming sarili lahat na sinimulan niyo po, Panginoon. Marami po kayong in-establish sa buhay po namin na taken for granted po namin. Oh God, please forgive us. Nawa po anumang pong sinimulan niyo po sa buhay namin, pagyamanin po namin, and we cannot surrender, oh God. We cannot turn it over to the devil. Kung kayo po yung nagsimula sa amin, hindi po namin papayagan ng diablo na siya magpatuloy po nito. Kundi kayo po ang magtatapos sapagkat kayo po ang author at ang finisher ng aming pananampalataya. Thank you, O God, this morning. We praise you for what thou hast done in the midst of us. In Jesus' name, amen. Amen, amen. All right, thank you. You may go back to your seats, and man, I hope you get something from that message. Amen? Amen. Great message.